Ang 7 gulang na batang babae na si Mary ay nag-aaral ng advanced na librong pang-matematika. Binuhat siya ng tito niya upang dalhin siya sa elementary school. Ngunit pagpasok niya ay nadiskubre niyang hanggang 3+3 lang ang tinuturo ng bagong guro na si Bonnie. Hindi na matiis ni Mary. 3+3? Sigurado ka po? Anong klaseng paaralan ba ito? Nagalit dito ang guro kaya't pinatayo siya nito. 15+17? 32. Hindi pa rin kumbinsido ang guro kaya't nagbigay siya ng mas mahirap na tanong. 57+135? 192. Nakasagot na naman siya ng tama at nasorpresa ang guro. Nagbigay pa siya ng mas mahirap pa ditong problem. 57 times 135 kaya? Sa oras na ito ay di agad siya nakasagot. Ngunit nang magbalik siya sa pagtuturo, 7,695. Hindi makapaniwala ang guro, kaagad niyang hinanap sa calculator ang tamang sagot. Nasorpresa ang guro, nagpa siya siyang subukan si Mary. Kinabukasan ay araw na ng pagsusulit. Ngunit sa di inaasahan ay maagang natapos sa pagsusulit si Mary. Napaghandaan na ito ng guro at binigyan siya ng isa pang pagsusulit. Ngunit sa oras na ito ay hindi lang ito ordinaryong math problem. Isa itong functional problem para sa pangalawang antas. Mabilis niyang nasagot ang mga ito. Sa wakas ay kumbinsido na ang guro na isang henyo nga si Mary. Pinatawag nila ang tiyuhin niyang si Frank at umaasang maipapadala si Mary sa paaralan para sa mga gifted kagaya niya. Nangako rin silang susuportahan ang bata upang makakuha ng scholarship. Ngunit tumanggi si Frank. Nais niyang manatili sa paaralang ito si Mary maliban na lang kung paalisin nila ito. Nagtataka ang guro, bakit tinanggihan ng tiyuhin ang magandang oportunidad na ito? Hinanap niya ang pangalan ni Frank sa internet. Nadiskubre niyang isang mathematician ang ina ni Mary. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang research ay nagpakamatay siya. Hinanap ni Bonnie si Frank upang alamin ang sitwasyon. Kinuwento ni Frank na bago pa man mabuntis ang nanay ni Mary na si Diane ay nakipaghiwalay sa kanya ang ama ni Mary. Nais lamang ng lola ni Mary na ipagpatuloy ng kanyang ina ang pag-aaral ng aritmetika. Nang malaman niyang buntis si Diane ay hindi niya pa ito natatawagan. Kaya't inako ni Frank ang responsibilidad na palakihin si Mary. Isang taga-ayos ng bangka si Frank at madalas na dinadala si Mary upang masilayan ang dagat. Simple lang ang buhay ngunit masaya. Pagka-uwi nila ay napansin ni Mary na may babaeng nakatayo sa harap ng bahay nila. Ito ang lola niya. Nalaman niya ang katalinuhan ni Mary kaya't nais niyang kunin ito upang matapos ng bata ang research ng kanyang ina. Ngunit tumanggi si Frank. Ang huling kahilingan ng kanyang ina ay ang magkaroon ng normal na pamumuhay si Mary. Hindi nila ito napagkasundoan kaya't kinasuhan ng lola si Frank. Nais niyang ipaglaban ang kustodiya para sa apo. Sa unang pagdinig ay nabigyan siya ng karapatan na bisitahin ang apo. Sa weekends ay dinala niya ang apo sa isang museo. Dito madalas natututo ang mga tanyag na mathematician. Pinakilala niya rin ito sa isang propesor ng math department. Naghanda ang propesor ng isang mahirap na problem upang subukan si Mary. Tahimik lang si Mary habang nakatingin sa pisara. Naiinip na ang propesor. Galit na galit ang lola niya at hinila siya palabas ng building. Ngunit may isang katwiran si Mary. Napansin niyang may mali sa problem kaya't di niya ito masagot. Nahanap niya rin ang tamang sagot. Ang solusyon na makikita sa pisara ay sinulat lamang ng isang 7 taong gulang na babae. Nanonood lamang sa podium ang propesor. Kinailangan niya pang akyatin ang pisara dahil sa liit niya. Unti-unting nasorpresa ang propesor. Dahil di niya naisip na ang binigay niyang problem ay may mali. Tinama rin ito ni Mary at binigay ang tamang sagot. Isa siyang gifted na bata. Ngunit ang nakakapagtaka ay ayaw makita ni Frank na ganito si Mary. Nang makita niya itong nagsasagot ng mga problem ay binuhat niya ito upang panoorin ang paglubog ng araw. Mistulang slot si Mary kung kumapit sa tito niyang si Frank. Sa ngayon ay hindi siya isang henyo kundi isang masayang batang babae. Ito lamang ang hinihintay ni Frank sapagkat isang henyo rin ang ina ni Mary. Ngunit dahil sa impluwensya ng lola niya ay mas pinili niyang mamatay. Ayaw niyang matulad si Mary sa nanay niya kaya't nagpa siya siyang alagaan ito. Ngunit ang tulad niyang nagpapalaki ng isang batang babae ay magiging isang biro na lamang. Pagka-uwi niya nitong weekends ay nakita niya si Bonnie at ang tito niya na magkasama sa bahay. Nahihiyang umalis si Bonnie. Nagalit din sa kanya ang tito niya. Natapakan din ito ang laruan niya. Galit na galit niyang sinabi, "Maaari ba akong magkaroon ng 5 minuto para sa sarili ko?" Nang marinig ito ni Mary ay kaagad siyang tumakbo papunta sa kwarto. Napagtanto ni Frank na may nagawa siyang mali. Nang hingi siya ng pasensya kay Mary. Ngunit iniisip pa ni Mary ang mga binitawang salita ni Frank. Kaya't sinabi niya, "Sabi mo noong nakaraang buwan na ako ang pinakamalalang tiyuhin sa buong mundo. Nais mo akong mamatay kasi hindi kita binilhan ng piano. Seryoso ka ba sa panahong yon?" Ito ang gustong ipaintindi ni Frank sa kanya. Ngunit kapag naging matapat ka sa mga bata ay susuklian ka nila ng pagmamahal. Nalaman ng lola na isa siyang henyo. Pinilit niyang ipaglaban ang kustodiya para sa apo niya. Nagpadala ang korte ng tauhan upang magbigay ng maraming katanungan sa bata. Pakiramdam ni Mary ay nakakaabala sila. Sinabi niya dito na mabait ang tito niya at gusto niya itong makasama. Tinanong ng babae ang dahilan. Katwiran ni Mary na mahal na siya ng tito niya bago pa man siya naging matalino. Malinaw sa kanya ang katotohanan ito. Ang nais lang ng lola niya ay ang pagiging matalino niya. Sa korte ay hinanap ng lola niya ang tunay niyang ama upang maipaglaban ang kustodiya para sa kanya.
Di pa nakita ng lalaking ito ang anak niya kahit isang beses. Gusto niya ring tulungan ng lola ng bata na ipaglaban ang kustodiya. Ngunit mautak din ang abogado ni Frank. Pinatunayan niya na hindi nito binigyan ng responsibilidad na hanapin ang kanyang anak. Hindi rin siya nakatulong sa pagpapalaki nito. Pagka-uwi sa bahay ay nakita niyang nagkukulong sa silid si Mary. Kinuwento niya dito na nagpakita sa araw na ito ang tunay niyang ama. Nalulungkot si Mary. Hindi niya alam kung bakit ayaw siyang makita ng tunay niyang ama. Tahimik lang si Frank at nagpasyang dalhin sila ni Roberta sa ospital. Sa tagal nilang nakaupo ay inabutan sila ng gabi. Lumabas ang lalaki na may magandang balita. Lalaki ang bata. Naghiyawan ang mga tao sa tuwa. Kinuwento ni Frank na noong ipinanganak si Mary ay ganito rin sila kasaya. Napangiti dito si Mary. Nagmadali siyang lumapit upang makisali sa pagdiriwang nila. Ito ang pagmamahal ng tito niya na kahit wala man siyang pera, handa pa rin siyang gawin ang lahat, upang iparamdam kay Mary na kahit anong mangyari ay palagi niya itong mamahalin. Pinaramdam niya rito ang pagkakaroon ng pamilya, ngunit tumanggi pa ring sumuko ang lola niya. Upang maipanalo ang kustodiya ay nagpunta sila sa korte sa pangatlong pagkakataon. Sa oras na ito ay nasubak din ang pagiging malapit ng nanay sa anak na lalaki. Tinanggal nila ang mga maskara at nagbitiw ng masasakit na salita sa isa't isa. Nagdala ng ebidensya ang abogado ni Frank galing sa ospital. Pinapatunayan niya na siya ang rason ng pagpapatiwakal ni Diane. Makalipas ang pagkamatay nito ay di niya rin binisita ang apo niya. Anong basehan niya ngayon upang makuha ang kustodiya? Binanggit ng abogado ng lola ni Mary na mahirap lang at hindi talentado si Frank. Paano niya mabibigyan ng magandang kinabukasan ng bata? Dahan-dahan siyang lumapit at binanggit na dinala niya ang bata sa isang maduming lugar at pinag-aral. Naiinggit ka ba sa katalinuhan ng kapatid mo? Ito ba ang paghihiganti mo? Ang itago ang talento ng anak niya at kontrolin ang kinabukasan niya? Sa huli ay sinabi niya, sabihin mo sa amin kung sa tingin mo ay makakabuti ang pananatili ng bata sa poder mo. Natahimik si Frank at sinabi, oo naman. Ngunit sa gabi ay nakita niyang masaya ang bata. Napabuntong hininga na lamang si Frank. Katunayan ay nagsisimula na siyang magduda. Nais niyang tuparin ang pangarap ng kapatid niya na hayaang mamuhay ng normal ang anak niya. Makakabuti nga ba ito? Sa oras na ito ay dumating ang abogado upang payuhan siya. Pumayag ang lola na sumuko. Hindi niya nakukunin ang bata. Ngunit kailangan ding pumayag ni Frank na ipakupkop ang bata sa mas karapat-dapat na pamilya. Matagal niya itong pinag-isipan at sa huli ay nagpas siyang maghanap ng pamilya. Mayroon ditong pool at may piano rin sa loob ng bahay nila. Ito ang mga bagay na di niya kayang ibigay kay Mary. Kaya't pumayag si Frank. Dinala niya rito si Mary at umiiyak itong nakiusap sa kanya. Huwag mo akong iwan. Ngunit iniwan niya pa rin ito. Di nagtagal ay dumating siya upang bisitahin si Mary ngunit napag-alaman niyang ayaw siyang makita nito. Nalungkot si Frank. Ngunit sa araw na iyon ay nabalitaan niyang kinuha ang alaga nilang pusa at malapit nang ipa-euthanize. Nagmadali siya upang iligtas ang alagang pusa. Alam niyang allergic sa pusa ang lola ni Mary. Dito niya napag-alaman na nakakasama pa rin ng lola ang apo niya. Pagpunta niya rito ay nakita niya sa loob ang lola ni Mary. Nais niyang simulan ng plano upang paganahin ang katalinuhan nito. Galit na galit si Frank na inabot ang thesis ni Diane. Nais niyang makuha ang bata ngunit tumakbo ito palayo. Kaagad siyang hinabol ni Frank. Nang mahawakan niya si Mary ay nagagalit pa ito sa kanya. Tinuturing siyang henyo ng lahat. Ngunit walang nakakaunawa sa nararamdaman niya. Umiyak din si Frank. Napagtanto niya ang mali niya. Kung ganito kabait at mapagmahal si Mary, kailangan kong gawin kung ano ang nararapat. Napangiti sa tuwa si Mary at niyakap siya. Sa oras na ito ay di na sila mapaghihiwalay. Pagbalik niya sa silid ay nagharap sila ng nanay niya. Ngunit sa oras na ito ay di na matigas ang ulo niya. Sapagkat ang thesis na inabot ni Frank ay ang research ng nanay ni Mary. Bukod dito ay natapos niya ito. Hindi maunawaan ng kanyang ina kung bakit di ito sinabi sa kanya ni Diane. Sagot ni Frank, dahil sa galit, sinabi niya sa akin na i-publish lamang ito kapag namatay ka na. Natulala ang nanay niya. Di niya inaasahan kung gaano kalala ang galit sa kanya ng anak niya. Nakipagkasunduan si Frank sa kanya na i-publish ang thesis na ito sa publiko. Kapalit nito ay kukunin niya si Mary. Nag-alinlangan pa siya ngunit nagpas siyang piliin ang kondisyon sa huli. Dinala ni Frank ang bata pa uwi. Tinawagan niya ang Department of Mathematics ng MIT. Nang makita niya ang mga notes, bigla niyang napansin ang mantsa ng luha sa bawat pahina nito. Sa huli ay naiyak na lamang siya. Ngayon ay naunawaan niya na. Ang expectation na nilagay niya sa anak niya ay ang sanhi ng paghihirap nito. Ngunit biglang may sumagot sa tawag. Mabilis siyang naging rasyonal at pinaulit-ulit ang thesis sa kanila. Sa wakas ay nagbago na ang buhay ni Mary. Sa umaga ay pumapasok siya sa klase ng arithmetic kasama ang mga adult. Pagkatapos mag-aral ay makakalaro niya naman ang mga kaibigan niya. Ngunit hindi ito katulad sa hangarin ng kanyang lola. Hindi rin ito hangarin ng tiyuhin niya. Ito ay ang sarili niyang hangarin. Ang pag-aaral at paglalaro ay hindi magkasalungat. Respetuhin mo ang likas mong talento at malalagpasan mo rin ito. Dahan-dahan mong mauunawaan na ang